Yung case nitong motor ko is yung nag-stack up yung preno, yung caliper dahil sa brake fluid. Tapos naragdagan pa nitong manipis na yung brake pad ko. Kapag masyadong luwa na yung piston, talagang asahan mo iipit ng iipit lagi yan kahit anong linis mo. Unahin natin to, yan, check natin yung pagbaklas, yung stack up siya. Tatanggalin natin tong mga allen bolts na yan, yung pinaka main bolts, luluwagan lang yon, tapos yung isa sa baba para lang mapihit natin, pati yung pin tatanggalin natin. Hablut lang naman yan, napakadali lang. Actually ngayon na lang uli ako magbabaklas ng preno sa tagal kong ginagamit tong Titan ko. Ayan, nakikita stack up talaga, halos yung bushing lang yung tinutulang ko dyan, sabay umaangat yung pinaka push rod nya. And wala akong idea paano ko babaklasin yung yung dashboot niya hanggang sa nasira ko na. Madalas pa naman yung yung pag river crossing ko, kapag nagkakampa ko, nababasa. So hindi pwede talagang laging napapasokan ng kahit anong alikabok yan. Mangyayari, stack up talaga. Ayan, natanggal ko kaso nga lang sira. Advice ko, mas maganda talaga yung Prestone brake fluid ang gagamitin natin kumpara sa ibang klaseng preno. Tindi talaga ng dikit niya. Yan, National yung ginamit ko naman ng pang linis ko lang. Mamaya Prestone talaga, trusted. Madalas kasi sa brake fluid, so, hindi ko lang alam mekaniko pa ako ng kotse noon. Pag National talaga, kahit anong bleed namin, hirap na hirap kami. Pero kapag Prestone, parang may milagrong nangyari na bigla na lang umaayos yung preno. Tinetesting ko na lang dito kung ano yung the best way para matanggal ko. Dahil sa tagal ko na hindi nagme-mekaniko, hindi ko na rin alam kung ano yung mga dating ginagawa ko, kung paano mapaluwag yan. Or else, masisira ko siya ng tulog yan. Tinesting ko yan, nakasiklam, pagtigas, grabe. Nag-try din kasi ako dati yung may kulay, tayo may inganyo din yung mga may kulay na brake fluid. Nako, madalas talaga yan, siguro isang number one ng nangyari kung bakit nag-stack up yan. Hindi ko rin maisip kasi yung dashboard niya maayos naman walang butas nasira ko lang kaya natuloy yan. Pero nung tinitingnan ko siya, wala talaga, bagong bago. Ganun ka quality yung mga materialis na ginamit dito sa Titan natin, kaya salute ako sa Lucy Titan. Huwag nilang i-smallin yung motor natin, dahil hindi ko ma-imagine na may Rusi pala na ganito kaganda. Yan, testing na lang, panlinis-linis. Hanggang sa naalala ko na itinutuktok nga lang pala yan. Pero bakal pa yung pinagtuktokan ko. Naalala ko sa kahoy nga pala magtutuktok para hindi masira yung labi ng caliper. Yan. Buti hindi nabasag dyan. Yan, pinalitan ko na ng kahoy. Yan, yung kahoy na, imagine, ganun kabilis kaysa sa bakal pinapalo. Yan, nakahinga na ako, nakita ko na maganda pa yung repair kit niya. Kaya ako sinasabi nasa brake fluid, kasi nakita ko wala talagang kasira-sira yung mga goma niya, buong buo, yung wala pang singaw. Tinesting ko, yan pa rin ginamit ko. Pero ang naging problem ko, walang dashboard, kaya napilitan akong bumili. Ang ginagamit pa lang repair kit ng Titan natin is yung pang Raider 150, pati sa preno sa harap pang Raider yan yung mga kasukat niya. Yan, tamang linis-linis lang hanggang sa yan, ang ganda niya bumomba, talagang nagkaroon ng asin-asin. Never naman nagkakaasin ang National or Prestone brake fluid, kaya pinaghinalaan ko yung mga accessorize, yung mga may kulay na brake fluid. Hanggang sa yan, tingnan na lang natin maya ikakabit ko na yan, road test na lang kung mag-iipit pa rin.
After ko liyahin, ayun, nagtaka na naman ako bakit nag-stock up na naman, kaya tinuktok ko siya uli. Di ko alam, baka kailangan lang talaga ng ng isang liha dahil nga yung mga nabuong-buong asin-asin sa kanya. And kung liliyahin natin, kailangan 1,000 lang yung number ng liha natin para iwas damage dun sa skin ng bakal ng dahil dun magsisimula sa maliit na gasgas na yun. Magsisimula dun yung pagkasira lagi ng repair kit natin. Ayan, testing na lang. Testing. Yun, ang lakas. Yun, bumabomba na siya. Ang lakas niya. Okay. Kakabit ko na, pero bibili ko ng bago para dun sa dashboard. Stock ko na lang yan para sample. Kung makikita nyo, para hindi kayo mahirapan maglagay ng silak niya, yung pinakalock niya. Kapag di mo na ilagay yung luluwa yan, delikado. May makikita kang butas dyan, yung pag pinagsasalpa ka ng hose, yan, gagamit ka ng siguro kahit di uno or kahit anong bakal, alambre, ipepress mo yung repair kit, ipapasok mo yan yung sa may pinakataas na butas, itutulak mo yan yung pinaka repair kit, na habang itinutulak mo pagkababa, ilulubog mo yung pako para mag-lock. Kasi ang hirap ilagay niyan kapag hindi na ilalak yan muna eh. Lalaban yan eh. Kasi nasa bandang ilalim pa yung pinaka groove niya. Doon kakagat yung pinaka lock niya. So ayan, medyo nahirapan ako. Actually, tinatamad ako kumuha ng mga tools ko yun eh. Kasi ang init, tanghalin tapat ako nung naggawa. Ayan, nakalock na. Babalik na natin yung dashboard together dun sa lock niya. Pahirapan dahil dito ko nga masasabi compare dun sa nabili kong repair kit, may lock din siya na ganyan, napakalambot. Pero yung original, nako, halos kailangan mo ng daliring bakal para lang naisalpak mo yan lock. Ang sakit sa daliri. Or wala lang akong tools, natamad akong kumuha eh. Pero kaya naman yun ng mga ng mga pako na lang. Ayan, puwersahan talaga yung pagsasalpak niya. Yung pagbabalik ng mga pyesa niya, kagaya niya yung hose, tatandaan mo lang lagi kung paano mo binaklas, ganun mo rin ibabalik. Pabalik nga lang yung kung forward, may backward, paatras yung diskarte mo kung paano mo siya ibabalik. Hindi naman siya ganun ka-technical, napakadali niya. Meron din yung o-ring, yung pinaka-caliper, kaya napakadali. Tas isang tornilyo lang siya, may sasalpak mo na siya, and then ready to go na. Testingin uli natin sa ilog kung uubra. Sa tagal ko na rin nagmumotor, tansya ko sa pagpreno talaga nagkakaroon ng aksidente, hindi sa bilis eh. Kasi sa bilis confident ka, yung biglaan preno yung nakagawa ng pagsemplang kagaya niyan. Kaya huwag natin tutularan, lalo na kapag maputik. Hinaan na lang natin ng konti yung preno sa likod. Ayos.